Hello, hello, hello. Magandang hapon po, magandang tanghali po at welcome po sa Almas Vlog. So ayan, nakasakay po ako sa taxi pauwi sa bahay, galing pong EEC. Yan po mga taxi. Ang kulay ng taxi sa Taiwan, yellow. Pauwi po ng pauwi po sa bahay. Yan, namili ako ng mga century tuna, lalagay ko sa balikbayang box, pandagdag. Tapos, wala akong Gatorade ni Kailan, kaso wala ng lime, wala ng ganito. So, kumuha nila ako ng orange, kumuha ako ng Skyflex, dadalhin ko po tapos may corn beef. Ayan, shout out po sa 10 viewers ko po. Kamusta na po kayo? Hello din po, Maria Cristina, Jayan Baloro. Hindi po ako nagpapadala po ng balikbayang box. Ang balikbayang box po na pinadadala ko po ay para lang po sa aking mga kapatid. Hindi po ako nagpapadala ng balikbayang box po sa mga followers, kasi po hindi po ako namumulat ng basura dito sa Taiwan. At medyo malayo din po sa amin yung mga LBC, kaya hindi ko po ginagawa ang magbigay ng balikbayan box sa mga followers at subscriber ko po. Dahil wala din po kami sasakyan, napakahirap po. Kung meron kami sasakyan, siguro gagawin ko. Kaya lang, ang ginagawa ko lang is nagpapadala ako ng maagang pamasko sa mga followers, yung mga ganun lang po. Pero hindi po ako nagpapadala talaga ng buong balikbayan box po. Hindi po, Jennifer po. Hindi ka po visible. Anay naman ako. Shout out po sa 15 viewers ko, sa 14 viewers ko po. Shout out po sa inyong lahat. Nasa sasakyan po ko, kaya hindi ko po kayo masya-shout out lahat-lahat. Na po. Shout out po sa 15 viewers. Ayun. Tsaka wala din po ko sa sa area ng mga mayayaman dito sa Taiwan. Hindi ko din po alam kung pwedeng magpulot dito ng basura sa Taiwan, ng mga gamit, kagaya ng ginagawa ng mga ibang mga Pilipina na nasa ibang bansa sa Amerika, sila Inday Runing, sila Xiangmei, di ba? Dito po sa Taiwan hindi ko po susubukan, kasi baka mamaya mamultahan pa po ako ng gobyerno dito na mahirap po. So kaya hindi din po ako makakapagbalikbayang box. Gustuhin ko man po, kaso napakahirap po dahil sabihin wala kaming sasakyan. Ang hirap po mahirap magbitbit. So kaya napaka po, diba? Mate, naka-taxi. Nag-taxi lang kami, hindi kami nag-Uber. Ang tagal ng Uber So, taxi na lang kami. Dito din pangit ang air quality. Ewan ko lang ngayon, kanina kasing umaga,
Pangit ang air quality ng ano, ang weather ng Taiwan. Yung air quality niya pangit. Maraming salamat po. Mag-iingat din po kayo. Oo, Vanessa, maraming magaganda rito sa Taiwan, kaya lang nga medyo busy kaya hindi ako naglalakwatsa ngayon. Siguro next week maglakwatsa ako. Maglakwatsa kami ng aking kasama. Next week siguro magano kami. Ngayon kasi po pagka-uwi ko, pag uwi namin sa bahay, lalagay ko lang yung gamit tapos diretso kami ng Costco. Kung may sasakyan kami, tapos na sana akong mamili. Kaso wala po kami sasakyan, kaya paunti-unti po yung ano namin, pamimili na mga gamit na dadalhin po sa China. Yung mga importante lang po, mga paper towel, facial tissue, bath tissue, yung mga ganun. Yun po yung inaano ko. Siguro sa next week na rin ako mamimili ng mga dilatang konti lang. Hindi naman madami. Marami. Hindi naman pinuputol ng Taiwan ng puno nila dito eh. Depende. Pero sa pamamasyal ko, napansin ko nga po, marami pa pong puno ang Taiwan. Napakadami pa nilang puno dito. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas, wala nang kapuno-puno sa atin eh. Halos lahat sa BGC, sa Makati, talagang puro building na lang. Hindi mo na talaga maano na ano. Dito at least ang dami pang puno oh. Ayan oh. Dito po sa Taiwan, kahit sinabi naman po ng government dito na pwede naman magtanggal ng face mask, yung mga Taiwanese po, hindi po din sila basta-basta nagtatanggal po ng face mask dito. Ako, face mask ko, magmula na nagkaroon talaga ng pandemic, 2 face mask ko na ginagamit, minsan pa nga 3 eh. Hindi pa nga ako naka-surgical mask lang ako. Kumbaga wala pa yung KF94 tsaka N95 na suot ko. Kahit po kahit po sabihin sinabi na ng government na pwede na, sa Amerika lang ata yung nagtatapon na pag nag-expire pa lang, kaya madaming dumpster doon. Oo. Meron naman yata sa ibang lugar din yata sa ibang bansa, hindi lang yata Amerika, kasi may napanood din akong mga nagda-dumpster na hindi naman sila mga taga-Amerika, may mga ewan ko sa Middle East, hindi ko alam kung saan napanood ko, parang merong ganun na dito wala ako nakikitang nagda-dumpster kasi parang ewan ko lang hindi lang siguro ng Taiwan, meron siguro, pero ewan ko lang, hindi din sa Korea meron, pwede ka dun sa Korea kasi mga tinatapon din na pero dito kasi sa Taiwan wala pa ako nakikita na naggaganon. Sa Japan ata madam parang meron din dito sa Taiwan wala akong makita tsaka hindi ko alam kung saan ako dito kung magda-dumpster ako, hindi ko alam kung saan. Tsaka baka mamaya for safety nga, di ba, yung mga tinatapon, yung mga basura, syempre siguro ng Taiwan yan na consider nila na hindi, kasi nga for safety yan
Mm. Yung mga damit, mga siguro mga sapatos, mga ano. Pero pagka yung mga expired na pagkain, ewan ko lang, siguro. Wala ako dito nakikita eh. Pero dapat nga hindi na natin pinupulit yung mga expired kasi kaya nga po may expiration yun yung pagkain eh. Baka magkaroon tayo ng ano, kumbaga, yung sa katawan mo, sakit. Pero depende rin naman sa katawan mo. 'Di ba? Sa immune system mo, kung malakas naman ang immune system mo, dito wala pa talaga, wala pa na ano, ayan oh. Sa ano mate, sa Korea ganyan din. Konting sira lang din ng gamit, tinatapon nila. Tinatapon ng mga ano, ng mga Koreano. Doon nakita ko. Tapos sa loob ng embassy, sa loob ng embassy, pagka nasa embassy ka, kahit nung nasa Pilipinas, 'di ba, gawain na rin naman ng mga Amerikano nagtatapon ng gamit na ano. Sa pagkain naman, siguro kailangan talagang check mo ng maigi kasi papasok yun sa ano mo eh, sa katawan mo eh. So, sa pagkain kailangan check mo maigi talaga. May rason bakit nila tinatapon yung pagkain, di ba? Na ano. Shout out po sa 16 viewers ko. Kaya medyo malapit na kami kasi nandito na kami sa may ano, sa anto. Oo, pagka hindi ko na alam kung anong street to eh. Mga damit, sapatos, yan, mga appliances, pwede mo talagang ibaapunin sa basura. Pero yung sa pagkain, sa pagkain kasi sa akin, medyo ano sa akin yung pagkain. Maraming salamat po. Shout out po sa 20 viewers ko po. Diba? Sa Amerika, lalo na sa Amerika, pagka nakatira ka talaga sa area ng mga mayayaman, doon talaga maganda at talagang nakakawili mag-dumpster ka dahil kasi talaga itatapon nila yung mga gamit na hindi na talaga na ginagamit doon ang ano ang ibig ko sabihin doon ang magandang mamulot. Sa bagay kasi iba-iba naman tayo. Basta ako ano lang ako, Gcash na lang ako. Hindi na po ako magpapakahirap pa maglagay sa kahon. Hindi na po. Graduate na ako. Graduate na po ako sa pagbalik-bayang box. Sinatapos ko na nga lang yung huling balik-bayang box sa iuwi sa Pilipinas. Ayun na. Kasi paalis na kami next month. Wala na pong ano. Kaya kung mamimigay man ako, magre-regalo man ako, siguro Gcash lang, Gcash na. 'Di ba? Kung magpapalaro ako, magpapagame ako, Gcash lang. At least ibibili pa nila ng pagkain. 'Di ba? Shout out po, abangan po ninyo yung aking palaro. Siguro mamaya pag may time ako, pagkatapos ko siguro sa Costco. So, throwback picture yon. Magto-throwback pic tayo. Para ano, para naman maganda-ganda. Oo mate, naku. Tapos na ako sa balikbayan box. Graduate na ako sa balikbayan box. Ayoko na. Diba? Ayan na yung sa police station. Pagkaliko dito, malapit na sa amin. Kumbaga, ito na yung ano, yung Wender Road. Ito na yung Neho District. O, diba?
Mas madali na lang GCash. Kaya nga po sabi ko nga po sa inyo, sa lahat po nasasali sa mga palaro ko po, sa lahat po ng sasali sa mga palaro ko, dapat po may GCash number kayo, naka-verified na po, at kasi para madali lang po sa akin ang QR code ninyo. Yung QR code, ini-scan ko lang po talaga sa phone. Kasi dalawa yung phone ko. So, pag binadala ko sa inyo kagad yung price ninyo, yung QR code to na lang. At least mas safe po yun. Hindi kagad na ano. O, diba? So, ayan. At kami ay bababa na po. Okay. One more? Alright. Yeah. One more. Third path. It's right there. No. Yeah. Teka lang bababa na kami. Okay, right here. Okay, sheshe. Oh, di ba? So, yun yung ano, yung ibig ko sabihin, dali lang. Dali lang. Andito na kami sa bahay, teka. Ayan dito na kami. Makikita ka gato ka. Ako na. Yung kasama ko po, binubuhat niya yung bag. Mamayang gabi, sasakitan siya ng paa. Tsaka kamay. Hindi siya sanay magbuhat ng mga ganito eh. Mayaman po itong kasama ko. Yayamanin. Yayamanin yung kasama ko. Kalaya naman. Aray ko. Ayan, andito na po kami sa sasakay kami ng elevator papunta po sa taas. So, ayan po. Pagpasok sa elevator, ayan. Yayamanin po yung kasama ko eh. Hindi naman siya sanay magbuhat. O, di ba? Ito po yung sa lobby. O. O. Tapos, ayan ang mailbox namin. Ayan. So, ayan po. Oh, ayan po yung mga nakasulat. Kung hindi mamamatay. Kung kayo. Ha? Oh, di ba? Kita niyo pa ba ako? Ito pa yung mga nakasulat dito. Ayan o. Ayan po. O, ayan na. 16th floor po kami. O, ito bali nasa 16th floor na po kami. Ito yung sa likod. Ayan. Nandito na kami sa bahay. Ayan po yung bahay namin. Hilain mo na lang yan. Ayan po. Ayan po si Bossing. Ayan po yung mga pinamili ko nung isang araw. Inayos ko na po. Galing din si Bossing sa Costco kasi may bath tissue na. Kaya tatakbo din ako sa Costco ngayon. Bali. So ayan yung iba. Naayos ko na yung ibang mga gamit. Ito, nakabili si Kela nito ng isa. Hello din po, hello. So, ayan po si Bossing. Diba? Nakita nyo? Ayan, yung mga inaayos namin. Ayan po yung kasama ko. Ha? Ayan. Kanto? Ano? Ano sabi? Oo. So, ayan. So, mamaya na ulit tayo. At, ibig ko sabihin, mamaya na ulit tayo magchika-chika. Sa na yung alcohol ko. So, siya, kauwi lang din ni Kela. Nung umalis kami, kauwi naman ni Kela galing Costco.
Tapos, kami naman ang umalis. Tapos ngayon, ibababa lang namin itong mga gamit. Punta naman kami dalawa sa Costco. Na, ano po. Para pagkadating sa China, mamamasyal na lang muna ako. Sabi ganun. Mamamasyal na lang muna ako sa China. So, siya na po muna. Mamaya na ulit tayo. At ako po ay mag-aano muna. Mamaya na po. Siya na po. Siya.